Humahabol maging chance passenger ngayon ang maraming pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Live mula roon, nakatutok si Oscar Oida. Oscar, ay sapat na bus ba para sa kanila? Yes, Emil, may sapat naman daw bus. Ayon yan sa pamunuan ng PITX, pero padami ng padami ang mga pasahero dito. Sa katunayan, may mga lugar dito na sa sobrang siksikan, biru-biruan nga, halos magkapalitan na rin ng muka ang mga biyahero. Ang sitwasyong yan, inaasahan na magpapatuloy hanggang mamayang madaling araw. Emil? Ngayong araw pa lang, nakikipagsapalaran na makabili lang ng tiket ng bus dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ang nakausap kong pasahero na si Nicole. Gustuin man daw kasi niyang maunang umuwi noong weekend para hassle-free ang biyahe pa uwi sa kanilang probinsya sa Santa Cruz, Laguna. May trabaho pa siya. Sayang naman po kasi yung sweldo ngayon, kaya pumasok na lang po ako. Inaasahan na raw ng pamunuan ng PITX na ngayong araw daragsa ang pinakamalaking bilang ng pasahero. Posible nga raw na mahigitan ang bilang na naitala noong nakaraang taon na lumagpas ng 200,000 na biyahero. Napakataas ng presyo ng produktong petrolyo. Nakikita natin na yung mga dating motorista na nagdadala ng kanilang mga pribadong sasakyan patungo sa mga probinsya, ngayon nagpa-public transport na o nagbubus na. May sapat naman daw na bus na masasakyan ngayong araw. In the last few days, marami ng special permit din na na-issue. No? In the past few days, nagsabi na ilan sa ating mga operators na magbabawas sila ng mga biyahe. Pero thankfully, tumalima rin naman at sumunod yung mga transport operators natin na magpadala pa rin sila ng kanilang mga units dito. Kaugnay naman na napaulat na iligal na pagtaas ng presyo ng pamasahe ng ilang bus company nitong mga nakaraang araw. Ayon sa PITX, naibalik na raw ito sa dating presyo. Wala pa namang pinataw na suspension as far as I know. At saka kailangan din naman natin serbisyon lang. Sa buong maghapon, sunod-sunod na nag-inspeksyon sa PITX ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tiyaking nasa ayos ang operasyon at seguridad sa terminal. Kabilang dyan ang National Capital Region Police Office o NCRPO, Office for Transport Security o OTS, at ang Bureau of Fire Protection. May nasita kami dahil nga nakatali ng alambre, and it took him 8 seconds para matanggal yung alambre, and it's supposed to be dapat madali rin siyang mahugot dahil kung 8 seconds yun, tapos merong nasusunog sa loob ng bus. That's a long time. Kasi ang dinadrive mo rito, hindi lang buhay mo, you're carrying and protecting the safety ng mga pasahero mo, and malaking obligasyon yon. Samantala, Emil, as of 6 p.m., ayon sa pamunuan ng PITX ay umabot na sa 157,000 ang bilang ng mga pasahero dito. Emil? Oscar, noong isang linggo pa lamang tiniyak na ng PITX na sapat itong mga bus. Pero yung mga ngayon pa lamang napupunta riyan para sa kapakanan ng ating mga kapuso, may makukuha ba silang agad na biyahe? Emil, yung sinasabing may sapat na pasahero, ang pinagbabasihan niya ng PITX sa palagay ko ay yung kanilang tinatayang bilang na posibleng umabot sa mahigit 200,000 pasahero. Pero kung pagbabasihan natin yung mga trend nitong mga nakarang araw, bawat araw nalalagpasan nito yung mga expectation. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng pamunuan ng PITX sa mga tao na kung maaari ay magsadya na dito ng maaga para mas makatiyak na may makukuha silang mga ticket o may masasakyang bus. Pero as of the moment, gaya na nasabi ng pamunuan ng PITX, mayroong mga bus pa ring available hanggang sa mga sandaling ito. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida.